Good morning po sa inyo mga kapatids. Ito pag-usapan natin ngayon ang mini trial. Okay? Grabe to si Sal Panelo ha. Halos nilait si Luistro. Ewan ko ba, bakit parang masyado silang kinabahan diyan sa tinatawag na mini trial? Ito ho, pakinggan nyo. Yan. Sino man ang nagsabi niyan? Sino man nagsabi niyan? Si Luis Yung to. mini trial, it shows not only her mini ignorance of the procedure, but maxi ignorance. Ano ka ba? Abogado ko ha? Wow! Tingnan mo ha? Tingnan mo ha? Nag-ruling na nga sila, sufficient in form and substance. Pag sinabi Grabe, no? Abogado ka ba? Kala mo naman itong magsalita, kung ikaw kumpara kay Luistro, eto, puro talo. Parang si Topacio rin to eh. Ang daming kasong hinawakan, puro makatalo halos. Oh. Diba? Si Luistro, congresswoman, law professor, wala pang talo sa eleksyon. Eto, ilang talo na eh. Sinusuka ng botante eh. mo in substance, ibig sabihin, meron ng reasonable ground para dali mo yan sa plenary at magbotohan na kayo kung itatransmit o hindi. Madalit sabi, tapos na ang trabaho nyo. Yun. So dapat daw nung wala nang determination on probable cause. Tapos na daw dapat na yung trabaho nila. Ganon kasi yung dating kalakaran. Titignan nila. Kaya nga sabi ni Henry Marcoleta, 'di ba? Bago po yata sa pandinig ko itong reasonable grounds. Ganon. Kasi dati naririnig ko lang sufficient in form and sufficient in substance. Ito parang bago sa akin to ngayon. Di ba? Binasahan siya ng rules nila. So, naalala ko lang kasi nung nakaraang nag-ruling ang Supreme Court July 2025 doon sa pagdeklara nila na unconstitutional yung impeachment laban kay Sara, nabanggit nila doon na kinikilala nila yung kapangyarihan ng Kongreso to initiate impeachment and also yung determination nila ng probable cause. Kasi kung saan nandun kasi idiniin din nila na yung isa sa mga naging butas daw doon sa impeachment yung nauna ay yung due process. Sabi ng Korte Suprema ron, dapat sa lahat na bahagi ng impeachment process, so, mula po sa Committee on Justice daw, dapat nandoon palagi ang due process. Ibig sabihin, may pagkakataon yung inaakusahan na masagot yung mga akusasyon laban sa kanya. Maipagtanggol niya yung kanyang sarili. Hindi yung bastang dadalhin mo na lang siya doon sa trial sa Senado para doon ka magpaliwanag. Di ba? Garang ganon. Parang yung isang ordinaryong mamamayan na pagbintangan, wala nang preliminary investigation. Basta't ito dinampot, ikaw mukha kang magnanakaw. Magpaliwanag ka doon sa korte. Wala nang 'di ba? Wala nang determination ng probable cause na posible kaya itong taong ito ay nagnakaw. Hindi pwede po yung gano'n sa due process, sa demokrasya, at sa rule of law, yung napaghinalaan lang, diretso na. 'Di ba? So yung sinasabi niya, nag-rule lang na nga kayo, merong sufficient in form, sufficient in substance. Doon po sa sufficiency ng substance, ang tinitignan po kasi doon, hindi po yung lakas ng ebidensya. Okay? Ang tinitignan po doon, recital of facts. Nandun ba yung akusasyon na yun ang sinasabi ba doon, papaano yung personal participation nung akusado? 'Di ba? May kinalaman ba siya doon? Papaano yung kwento doon? Oo. Doon sa impeachment laban kay Sara, kompleto, malinaw na naipahayag nung sponsor, si Leila de Lima. So hindi po tinitignan doon yung ebidensya. 'Di ba? So ngayon, ang gagawin ay magkakaroon niya ng next stage
yung reasonable ground. Okay, so para ho maging malinaw, pakita ko lang sa inyo to. Are. Ito ho ang rule 3 ng ng impeachment rules ng Korte Suprema. Yung kopya nito na binigay kay Henry Marcoleta. So dito ho sa rule 3, merong nakalagay diyang finding probable cause for impeachment. So ano-ano ho yung mga prosesong pinagdadaanan? Determination ng sufficiency in form and in substance. So yung kasunod, ito na yung due process. Pinasabihan na si Sarah para sumagot. And she had 10 days. Diba? So ngayon, yung Section 7, Submission of Evidence and Memoranda. So paano tong submission ng ebidensya? So eto nga kampo ni Sarah, pwedeng mag-submit ng mga ebidensya nila ng counter affidavits, ganyan. Lahat para maipagtanggol yung kanyang sarili. Ganon din naman itong committee. Meron din silang kapangyarihan na nakontrahin yung mga sagot ni Sarah. Ganon lang naman yan eh. Sagutan lang naman yan. Ito kasing level pong ito ay katulad po ng level sa piskalya. Hindi pa dinadala sa korte yan. Hindi pa ho sa judge. Okay? Binanggit lang nila Luis Tronon ang mini trial sa interview para lang naman simple ipakita sa taong bayan ang pagkakaiba ng Senate trial. Kasi marami nang nagsasabi, kanina may nakita ako, makukulong si Sarah. Marami ho kasi naniniwala na yung mga hearing dyan ng Committee on Justice sa Kongreso, ito po ay katumbas na ng paglilitis. At kapag ka na-impeach si Sarah, makukulong siya. Hindi ho. Diba? Maaakusahan siya ng Kamara, de representante, pero ang paglilitis sa akusasyon ay gaganapin po doon sa Senado. Kaya tinawag nilang mini trial ito para lang i-distinguish lang. Pero hindi po talagang trial na mayroong judge na uupo at sila ang hahatol. So dahil nandyan sila sa determination on probable cause, kailangan po nila ng mga ebidensya na mailatag. Kailangan nila ng mga sagot ng magkabilang panig. Kasi sa pagkakataon pong ito ay titimbangin nila alin ang mas mabigat. Yung akusasyon laban kay Vice President Sara o yung kanilang sagot sa mga laban sa akusasyon, 'di ba, yung rebuttals nila, titimbangin nila alin ang mas mabigat. O mas matimbang etong sagot ng kampo ni Sara, then i-dismiss. Oh, ganun lang. 'Di ba? Kung mas matimbang naman ito, and then tuloy sa susunod na step. Lahat naman 'yan, positive or negative ang resulta sa impeachment, diyan sa level ng Committee on Justice, didiretso pa, idadaan pa talaga yan diyan sa plenaryo. Either i-confirm or i-reverse nila yung desisyon ng committee. Diba? Ganun po yung proseso rito. So nasa rules kasi yan eh. Naalala ko rin dati, isang isinabit ng impeachment nung nakaraan ay diniretso nila agad sa Senado. Ang problema, ang nandun po yung second mode of initiating impeachment, ang nakalagay doon sa rules ng House ay sa Article 2 nila, ang nakalagay doon yung dalawa, yung first mode of initiating impeachment, ang nagsampa ay yung pribadong mamamayan na kailangan ang endorsement ng isang kongresista o kaya naman isang kongresista ang nag-file ng impeachment. Tapos yung second mode of impeachment, ito naman yung 1/3 votes. 'Di ba? Ay 1/3 signature upon submission nito sa itong impeachment na to, yung railroaded version. Ang nakalagay doon, i-refer pa sila sa Committee on Justice. Kaya sa bagong ruling ng Korte Suprema, nitong tuluyan na nilang ibinasura ng January, yung motion for reconsideration ng HOR sa impeachment, ay sinasabi nila doon na etong yun sa pagbasura na yan, ini-insist lang naman nila kasi doon,
yung rules mismo ay sundin nila. Sarili nilang rules ito, dapat sinunod nila. Bagamat hindi naman po direktang sinabi ng Constitution natin na ipasok nyo pa yan ng Committee on Justice. Railroaded version nga. Pero nakalagay sa rules nila kasi na yung two modes of initiating impeachment, yan parehong yan, dadaan sa Committee on Justice. At sabi rin nila ron, ang kaibahan lang nito, yung railroaded, hindi na kinakailangan ang determination ng probable cause and determination ng sufficiency in form at saka ng substance. Kung hindi, ang titignan na lang doon daw ay yung certification na naintindihan nila yung kanilang ginawa bago sila pumirma. Mabilis. Pagkatapos doon na ma-certify na eto, na-gather na namin yung mga certification, pirmado nila, and then saka na ngayon, dadalhin yan sa plenaryo. Para plenaryo magdesisyon kung iakyat nila yan sa Senado o hindi. Ganun. So kailangan po nilang sundin yung sarili nilang rules. At yung sarili nilang rules ang nagbibigay sa kanila ng karapatan na magkaroon ng hearing, magkaroon ng gathering ng mga ebidensya. Ganon din naman sa korte. Sa piskalye. Nagsasubmit ng mga additional na ebidensya. Di ba? Yan sa Constitution. Tingnan nyo ha, nakalagay rito. Section 3, Article 11 ito, Section 3, yung public accountability. Sabi rito, the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Tama. Then, ang trial po naman nito ay sa Senate. Diba? Tingnan nyo, sabi rito ha, the committee, after hearing, and pag sinabi po nating hearing, nandyan po yung proseso ng due process. Palitan ng sagutan yung dalawang kampo. Makalipas daw yung pagdinig. Diba? Yung pagdinig na yan po yung dinidescribe ni Luistro na mini trial. Diba? Kaya nga nung may nagbanggit doon na sabi cross-exam ng mga abogado ni Sara yung mga witnesses, yung testigo, tinutulan ni Joel Chua kasi alam niya na labag yan sa rules. Kasi sila lang naman na mga members ng Committee on Justice ang magdedetermine. But they have to give chance sa kampo ni Sara at doon sa complainant na magsagutan kayo para sa committee level pa lamang malaman na namin may dahilan ba, sapat? Di ba? Isa pa, recently, may nilabas na desisyon ng Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, dapat sa level pa lamang, nakatulad ng piskalya, ng Committee on Justice, ganyan, ay siguraduhin na yung mga ebidensya ay solid, sapat para ma-convict yung akusado. Siguraduhin na lahat ng elemento present bago iakyat ang kaso sa korte. So ganun din mag-a-apply yan dito sa impeachment. Kaya naging mahigpit sila. Simpleng lang naman ni Luistro yun, nataranta na kaagad sila. Sabi nga ni Attorney Powa, lumalampas na po sa initiation ng nangyayari. At kung magkakaroon man ng any trial type proceeding, that should be before the Senate sitting as an impeachment court. Diba? Hindi naman ganun na magiging trial Diba? Part lang naman ng determination yun ng probable cause na masiguro nila. Ito yung rules, kailangang masunod ito yung sarili nilang rules. May yan. Now, balik natin sila. Bakit pa kayo kakaroon ng investigasyon? Bakit? Kasi gusto niyo magkaroon ng plataforma para magpasikat na naman kayo, para iladlad nyo yung mga testigo, sisiraan naman si Inday Sara kahit wala namang kabatay-batayan, yung mga demanda. Yan, maxi ignorance. The use of mini trial in the past interviews was only to guide the viewing public in distinguishing the proceeding before the Justice Committee with the trial, which will happen in the Senate.
Again, to be very accurate, what is happening in the Justice Committee is akin to a preliminary investigation. Okay, ibig sabihin ng is akin to the preliminary investigation. Ibig sabihin nung kin, ito po ay bagay kahawig. Okay? Ibig sabihin, importanteng bahagi, parang kapamilya, related. Yun ang sinasabi niya rito. Oh. Okay? Hindi to literal na mini trial. Ginagawa lang na kwento ito ngayon na magkakaroon ng yung literal na mini trial para lang magkaroon ng dahilan ang natatakot na kampo ni Sara na may maidahilang maiakyat sa Korte Suprema. And definitely, isa sa mga hihingiin nila dyan, certiorari plus TRO. Diba? Kasi maingat ang committee ngayon eh. Oh. In which there should be a clarificatory hearing where the Right. justice members will raise question for the purpose of guiding them in the determination of probable cause. No? Right. Kung walang clarificatory hearing, kung hindi magtatanong ang mga justice members, ang tanong ko naman sa inyo, paano kaya i-determine ng justice members ang existence or non-existence of probable cause? Pahiya si Attorney Panelo. Kasi kapag hindi po nila ginawa ang determination ng probable cause, yung dinidispute nila ngayon, yung preliminary investigation na tinatawag nila na mini trial, ang mangyayari po dyan, idadahilan na naman nila yan sa Korte Suprema na hindi kami binigyan ng due process. Na doon sa naunang desisyon ng Korte Suprema ng July 2025, sinabi doon, dapat sinigurado ng Committee on Justice na sa lahat ng bahagi ng proseso ng impeachment ay nandun ang due process. Tapos hindi sila nagkaroon ng determination ng probable cause. O di sabit na naman. 'Di ba? Kaya nga ho gawin nila o hindi, pareho lang din 'yan. Issue sa mga desperadong natatakot na kampo ni Sara. Para lang may maipang-akyat sila sa Korte Suprema. At para lang din, malaso nila ang isipan ng taong bayan na inaapi si Prinsesa Sara. Wala namang matibay na ebidensya, fishing expedition. Ano ginagawa lang nila? Ginigipit yung tao para mapahiya. Simple nga lang din naman ito public official siya, halal ng bayan. Bakit hindi po sumasagot nung pinagpapaliwanag? Bakit? Sablay yung unang sagot kung saan niya ginamit yung confidential funds. Tapos yung mga tauhan niya patuloy, di ba, na-imbestigahan, umamin. Anong ginawa? Nagsusuhol pa siya. May perang naka-envelope. Nasa batas natin yan, sa civil code. Not civil code, sa tawag dito, yung sa mga public employees. Di ba? Bawal tumanggap ng anumang regalo o na significant yung halaga. Yung mga padala 2,000, okay pa yun Pero yung mga, ang halaga 50,000 na, 20,000 na, 15, that is something already, right? So kayo kung you wouldn't shy away from using it to guide the public pa rin of what is happening in the House? Of course, because the intention only in using that terminology is to make it better understandable on the part of the viewing public that this is different from the trial that is happening in the Senate. So no regrets, Kong? No regrets. And finally, There's no such thing as a mini trial. Mini trial That's right. There's no such thing as mini trial. Bakit? Pagka may mini trial ba, may mini judge? May mini decision ba? 'Di ba? Kabobohan ang pinairal ng mga nakapakinig niyan. Tapos ginawang literal to confuse the public. Yun lang yun para maidahilan, inaapi ang prinsesa namin. is it's a loose term, loosely used by some people to confuse people. What we're having is a hearing, which is stated in the rules of the House on impeachment proceedings. And essentially, what we're doing now is a preliminary investigation that is regularly conducted by our prosecutors, by our fiscals. And that's what's happening now. We are here to determine probable cause, to see whether for a layperson, there is enough ground to charge
the accused with the crimes allegedly committed, like in the preliminary investigation in regular criminal cases. Okay, so maliwanag, 'di ba? Na walang mini trial talaga. Ginamit lang yung terminology na yon para lang ipaliwanag ang pagkakaiba ng Senate hearing, okay, ng impeachment court at saka ng ginagawa nila. Kasi may nagsasabi rin ano pa ginagawa ninyo? Meron naman sa Senado, hindi pa dalhin doon. May nga problema nga kailangan sundin yung utos ng Korte Suprema noong 2025, in July. Diba? Kailangan masiguro na nagkaroon ng proseso ng due process. Kung ayaw sumagot ni Sara, ayaw dumalo, anumang dahilan, katumbas lamang po yan ng waiver of her right to defend herself. Diba? Ayun, maganda yung mga tanong dito. Sabi nila, hindi ba sapat sila ang magbigay ng ebidensya paano nakasuhan? Okay? Doon po sa determination on probable cause, doon po titignan nga yung mga ebidensya ba ay sapat. Again, pag hindi sapat, pwede po na magdagdag. Kaya nga po pwede yung magsupina. Diba? Maski naman sa korte rin sa mga piskalya. Unang-una, sabi sa inyo, may akusasyon laban sa'yo. Papel, sagutin mo to. Nandiyan yung attachment sa mga ebidensya. Pagbalik ng sagot noon, may counter sila. Tapos may mga attachment din ng mga ebidensya para mapabulaanan yung akusasyon. Ngayon, yung sagot na yon, bibigyan ng kopya yung complainant. Yan, sinagot. Sagutin mo rin. 'Di ba? Lalo mong pagtibayin yung akusasyon. So ang gagawin nung complainant, magdadagdag siya ng ebidensya kung sa tingin niya napahina ng sagot yung kanyang unang mga isinumite. Ganun lang yan 'Di ba? Yan ang due process. Substantial evidence, pero bakit need pa mag-submit ng VP? Hindi po ang VP ang pinagsasubmit ng ebidensya. Nasa kanya kung gusto niyang mag-submit ng counter. Okay? Karapatan niya yon na mag-submit ng counter doon sa akusasyon laban sa kanya. Kasi may nauna siyang sinagot, 'di ba? Yung general denial. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng general denial? Katumbas po 'yan ng pagtanggap sa akusasyon. Admittance ang katumbas nun. Walang bigat ang general denial. Parang sinabi mo lang na, hindi totoo ang lahat ng 'yan. Then prove it na hindi yan totoo. 'Di ba? So, pagdating po sa judge sa magdidesisyon, sa lahat ng proseso sa korte, sabihin mo lang wala pong katotohanan yan. Hindi po totoo lahat ng yan. Pero hindi mo pinapatunayan yung claim mo na hindi totoo yung akusasyon laban sa'yo, general denial ka palagi, mahahatulang ka talaga ng guilty. Di ba? Nagkaroon ka ng chance pero hindi mo ginawa na ipagtanggol ang sarili mo. So yung complainant, tama lang naman na magdagdag sila. Diba? At walang masama doon. Actually, hindi nga nila kino-question yun Ang kino-question lang nila ngayon, mini trial, tapos ang banat nila ay fishing expedition. Hindi yakit sa Korte Suprema. Ibig sabihin pa ng fishing expedition, yung walang basihan. Kaso merong basihan Kasi isa pa ho ganito, may mga ebidensya kasi na kinakailangan na hindi mo makukuha ng basta-basta lang under regular circumstances.